Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, alam nyo ba na napakahalaga ng kaalaman sa makamundong bagay man ito o sa kabilang buhay? Alinman sa dalawang ito ang pipiliin ng mga tao, tayo ay nangangailangan pa rin ng kaalaman upang makuha natin ang ating mga hinahangad, ang ating mga ninanais. Kaya sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-'ilm, wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil-'ilm." Ika ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ang sino man sabi niya, ang naghahangad sabi niya ng makamundong bagay, ay kinakailangan niya ng kaalaman. Kailangan niya sabi niyang pag-aralan ito. Kailangan niyang magkaroon ng sapat na kaalaman upang kanyang makuha ang kanyang ninanais, hinahangad sa makamundong bagay. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. At sino sabi niya, ika, ang nagnanais ng makapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabilang buhay, ay kailangan niya ng kaalaman. Kailangan niya ng pag-aralan ito. Kailangan niya ng sapat na kaalaman upang siya ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay siya, kaya niyang magampanan ang mga gawain na pwedeng maging dahilan na ikakapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعًا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. At ang sino man sabi niya, ang nagnanais na sa dalawang bagay na ito, ninanais ng dalawang bagay na ito na magkasama, ay kailangan niya ng sapat na kaalaman, kailangan niyang pag-aralan. Bakit? Kasi ang lahat ng bagay na ito ay kinakailangan ng kaalaman. Sa sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, mga kapatid, ito nga lamang ay nangangahulugan, alinman sa dalawa dito ay nangangailangan ng kaalaman. Atin man pipiliin ang makamundong bagay o ang kabilang buhay, ang makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, nangangailangan pa rin tayo ng kaalaman. Ganun kahalaga ang kaalaman, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na kung kaya't nang dahil sa kahalagahan ng kaalaman na ito, mga kapatid, binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim." Sa malapit nitong kahulugan, mga kapatid, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pananaliksik ng kaalaman sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa reliyong Islam, sabi niya, ika, ay obligado sa lahat ng mga Muslim. Babae man ito o lalaki, bata man o matanda, ay kinakailangan, obligado sa kanila ang pag-aralan ang reliyong Islam. Bakit? Dahil ang kaalaman, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito yung tumutulong sa tao. Kung wala kang kaalaman, mahirap mong magawa ang isang bagay. At ang pagsamba sa reliyong Islam, mga kapatid, lahat ng ito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta. Maliban sa ipinag-utos ng Allah subhanahu at ng kanyang mga propeta, ay wala na tayong pwedeng magagawa. Kumbaga, ang lahat ng pagsamba ay nakasulat. Kapag hindi tayo mag-aaral, hindi natin pag-aaralan ang reliyong Islam, ay hindi natin magagawa ng mabuti, ng tama ang gawaing pagsamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ganun kahalaga ang kaalaman. At nang dahil din sa kahalagaan ng kaalaman na ito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sa Surat Az-Zumar, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan. Sabi niya, ika, "O Muhammad," Qul, sabi niya, "O Muhammad," sabihin mo, "O Muhammad," sabi niya, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Magkaparehas ba, sabi niya, ika? Magkapantay ba, ika? Sabi niya, ang mga taong may kaalaman at yung mga taong hindi nakapag-aral, walang kaalaman sa reliyon? Ang aya na ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang talatang ito ay napakaklaro. Hindi na natin kailangan isagutin pa. Dahil napakalaki ang agwat ng taong may alam at ng taong walang kaalaman. Bakit? Dahil ang taong walang kaalaman, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Subalit ang taong may kaalaman, alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. Alam niya kung ano yung kanyang tinatahak. Alam niya kung saan siya papunta. Alam niya kung tama yung kanyang ginagawa o hindi. Subalit kapag walang kaalaman ang isang tao, mga kapatid, hindi niya alam kung saan siya papunta. Hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya lalabas, kung saan siya patungo nito. Habang ang taong may kaalaman, kapatid, para lamang siyang pumunta sa isang gubat
na punong-puno ng kadiliman. Kung siya ay may kaalaman, meron siyang dalang ilaw. At ang kaalaman na ito'y magsisilbing ilaw sa kanya upang malaman niya, upang mapadali yung kanyang paglalakbay dito sa gubat na ito. At alam niya kung saan siya patungo, alam niya kung saan siya dumadaan. Ganun po yung kaalaman, mga kapatid. Ngunit kapag ikaw ay walang kaalaman, para kang pumasok sa isang gubat na punong-puno ng kadiliman, na wala kang dalang ilaw, hindi mo alam kung ano yung tinatapakan mo, hindi mo alam kung saan ka papunta, hindi mo alam kung ano ang magiging resulta. Ganun po kahalaga ang kaalaman, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Kung kaya't, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, kung nais mong mapadali ang iyong buhay, ang bagay-bagay mo dito sa mundong ibabaw, mag-aral ka, kapatid. Pag-aralan mo, kailangan mo magkaroon ng sapat na kaalaman upang makamit mo ang makamundong bagay. At kung ninanais mo naman ang mapadali sa iyo ang iyong daanan tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aralan mo ang reliyong Islam, pag-aralan mo ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man, sabi niya, ika, ang tumahak sa isang landas na ang kanyang hangad, sabi niya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sino man, sabi niya, ang tumahak sa isang landas na ang kanyang hangad, sabi niya, ika, ay upang pag-aralan ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Katotohanan na papadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang daan papuntang tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, kung gusto mong mapadali ang iyong pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aralan mo ang reliyong Islam. Wa ilahuna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.